Yan. So, recording and transcription started. Tapos, wait nyo rin lang yung isi-share ko. Ito yung pinost ko, no? Sana na-print nyo na-download nyo, no? Na-copy and paste, tapos na-enlarge ninyo, ha? So, isi-share ko na yung last lecture topic natin. Sharing now. So, wait lang natin. Ito. Yan, medyo pinalaki ko, no? Kasi kung mapapansin nyo, yung lecture na ginawa ko rito, 2 columns, no, sa isang page. Okay? So, itong nasa left column muna, tapos mamaya, doon naman sa right column. Okay? So, processes of an ideal gas. Naka-enumerate siya ha, doon sa lecture notes ko. Parang ginawa ko all in all 5 no? 1, 2, 3, pagdating sa number 4, parang meron 3 processes under number 4. Tapos last process, number 5. Okay? But for your information, kung tutuusin, sa mga references no, ng thermodynamics, maski na anong libro, hindi naka-enumerate to. Actually, parang pine-present na lang kagad siya as sub-topic or subtopics. Babanggitin na lang kagad, no? Isometric, so ito yun, no? Yung number 1 and so on. Hindi siya naka-number. Okay? So, ang napansin ko ngayon, based on different references also, tsaka sa tagal ko nang nagtuturo din ito, no? Mas maganda kung i-arrange ko siya in a way, no? Mas mabilis ma-recall. Okay? Parang baka makatulong, no? Para mabilis siyang ma-recall pagka in-enumerate ko mismo. Okay? So, ninumberan ko ngayon. Then, ang mapapansin nyo rin dito, yung first 3, 1, 2, 3. Ito rin yung discussion natin. Kung nare-recall nyo uli, ha? Kung try nyo rin i-recall yung sa ideal gas concept. Specifically about ideal gas loss. Kaya lang doon sa ideal gas loss, parang nahinto lang tayo doon sa condition, no? Sa property condition. Pero dito, medyo may expand pa siya. Okay? Paano siya may expand? Yung mga konseptong diniscuss natin sa energy, tsaka sa ideal gas, energy concept, ideal gas concept, i-apply na dito. No? Sa specific condition ng bawat specific processes. So, dapat medyo tatandaan nyo na kung ano yung pangalan. No? Lalagyan na natin ng pangalan yung bawat processes na yon. Base sa specific condition niya. Okay? Tapos dapat alam nyo rin kung mayroong iba pang tawag na pangalan. And at the same time, meron na ring diagrams. So ano yung diagrams na to? Parang chart, parang graph. So kung tawagin namin ay phase diagrams. P-H-A-S-E. Phase diagrams. Okay? So, siyempre, ang focus natin yung gaseous phase. So, phase diagrams showing relationship of different properties. Tapos parang ang reference lang natin, yung mga properties mismo as X and Y axis. Parang 2-dimension lang muna. So, anong phase diagram? So, ito yung una, PV plane. Ibig sabihin yan, pressure against volume. Yung pressure, parang ito yung y-axis, tapos yung volume will be the x-axis. So, bukod sa PV plane, TS, temperature against entropy. Yung temperature naman yung y-axis, tapos yung S, yung entropy, ang magiging x-axis. So, at least itong dalawang graph na to, no? Dapat sabihin na natin maging familiar kayo doon sa behavior ng mga processes. Okay? Dito sa PV at sa TS planes or PV and TS diagrams. Okay? Tapos,
i-recall na nga natin, no, yung mga concepts sa energy, yung mga general formula na na-discuss doon, magiging specific na siya dito. Pati sa ideal gas concepts, no? Yung mga general formula na na-derive doon. Dito, magiging specific na siya. Meaning, applicable sa process na to. Considering now the condition, no, specific condition for each process, i-apply na natin yung mga na-derive na mga general formula sa energy concept tsaka sa ideal gas concept. Okay? So, now, as I was saying kanina, 1, 2, 3, parang yung 1, 2, 3 din sa ideal gas laws, iniba ko lang yung arrangement. Kung natatandaan ninyo, inuna ko yung sa ideal gas law, yung Boyle's, no? Boyle's law. Para nga mabilis ma-recall, ma-associate nyo pag sinabing boil, kulo, no? Boiling water, for example, no? So, pwedeng ma-associate ka agad doon yung property na temperature. Mainit na temperature para kumulo di ba? Mataas na temperature. So, yun yung constant temperature. Tapos, ano mangyayari sa pressure and volume? Yun yung property relation. Okay? Tapos, after Boyle's law, di ba? Charles law. Doon sa lecture note natin, yung Charles law letter A. Pero doon sa discussion, naisingit ko, no, yung letter B ni Charles law, doon sa lecture note natin, parang naging ano yan, no, eventually, napunta yung credit kay Gay-Lussac's law. So, yung constant pressure tsaka yung constant volume. Okay? So, dito naman, uunahin ko yung constant volume. Yan. So, yung condition, ano, kay Gay-Lussac's. Yan, constant yung volume. So, kung constant yung volume, ito na yung specific condition. Ano yung specific name naman niya? So, ito na. Isometric process. So, tandaan nyo na yung pangalan nyo na yan, ha? By the way, mas maganda may katabi uli kayong pen and paper, ha? Para mag-take notes din kayo pag may mga dinadagdag ako rito, ha? Pag may ina-emphasize ako. Okay? So, bukod sa isometric, may isa pa tawag to sa mga ibang libro, no, ng thermodynamics. Minsan ginagamit nila yung pangalan na to. ISO pa rin, ISO, tapos ito, sulat nyo ha. CHO. RIC. Nakuha nyo? ISO, tapos CHO, RIC. Isochoric. Okay? Isochoric. Parang yung MET rito sa isometric, gagawin nyo CHO. Okay? So, isometric or isochoric process. So, yun yung pangalan ha. Dalawa ang pwedeng ipangalan sa condition na to. Constant volume. Okay? V equal to C. So, ano ang forma niya sa PV plane? Iaangat ko na ha. Pressure, y-axis. V is the x-axis. So, perpendicular siya doon sa x-axis. Yan, constant volume yan, ibig sabihin. Reversible to, by the way. Pwedeng magpalit yung 1 and 2. Okay? Point 1 nasa baba, point 2 nasa taas. Or, the other way around. Pwedeng yung point 1 na nasa taas, point 2 yung nasa baba. Okay? So, constant volume meaning straight line siya, vertical. Ayan o, straight line, vertical. Okay? Tapos sa TS plane naman, ayan, angat na natin. Curve ang dating niya. Ito. Ang forma niya, no? Curve. So, kung yung sa PV plane, nasa baba yung point 1, nasa taas yung point 2, ganun din. It will follow, no? Sa TS plane. Ayan. Okay? So, minsan, ang tinatanong, yung pangalan nung line, hindi yung process Minsan, binibigay sa amin to sa board exam sa ME, no? Parang element siya. Parang terms, no? Parang ang tanong is, what is the name of the line that would represent constant volume process in a PV plane or in a TS plane? Sa TS plane kasi curve. So, pwedeng yun ang itanong. Ano yung pangalan ng curve na to? So, not necessarily the process.
Pero yung pangalan nung curve sa TS plane o kaya line dito no, sa PV plane, dun din makikita sa pangalan ng process mismo. Okay? Ayan, parang dito isometric. Pag tinanong mismo yung line, ito, totoong line na to, anong pangalan ng line na yan? Representing constant volume process. So, hindi isometric ang sagot. Process yun eh. So, yung line na yan, parang ito yun. Tatanggalin mo lang yung T tsaka yung IC. Pag tinanggal mo yung T tsaka IC sa isometric, magiging ano yan? Isomer. So, take note isomer. Yun yung pangalan ng line. O kaya nung, ito, curve. Yan, sa TS plane. Okay, so doon din ang galing sa pangalan ng process. Kung ibabase naman sa isochoric, tanggalin mo lang yung IC. So, isocore ang tawag dyan. Ayan, isocore. Yung curve na to sa TS plane or etong straight line na to, vertical sa PV plane. So again, take note nyo yan isocore or isomer. Okay? So after knowing the behavior in both PV and TS plane, ano yung property relation? So ito lang siya. So parang doon sa ideal gas laws, constant yung volume, natatandaan pa. PV all over T equal to C, yung characteristic equation ng ideal gas. Kung ano yung magko-constant, tanggalin mo lang, di ba? So, constant yung volume, tanggalin mo yung V. Ano matitira? P all over T is a constant. Or, yung mismong characteristic equation ng ideal gas na, i-substitute nyo na yung conditions. PV all over T equal to C. I-apply natin yung condition 1 and 2. Ibig sabihin, P1V1 all over T1 equal to P2V2 all over T2. Tapos constant yung volume, V1 the same as V2, cancel yung volume. Diba? Ano matitira? P1 all over T1 is equal to P2 all over T2. Tapos i-cross multiply mo na, pagsamahin na natin yung mga properties on each side of the equation. Parang ito, no? Yung T2 na to, galing doon sa P2 yan sa baba. Tapos yung P1 dito sa baba, galing yan doon sa kabilang side, di ba? Doon sa taas. Okay? After canceling V1 and V2. Tapos solving nyo na yan. Pagsamahin nyo na yung mga temperatures, left side of the equation, tapos sa right side yung pressure. Yun, magsasama na. T2 over T1 equal to P2 over P1. So ito na yung property relation. Tapos dadagdagan ngayon natin. Ano yung mga energy items sa ideal gas concept tsaka sa energy concept? I-apply nyo dito ngayon. Okay, following the specific condition, V equal to C. Kaya after property relation, ang sinusunod dyan yung work non-flow. Ayan o. Tapos, basic equation lang ng work non-flow. Diba? Sa energy concept, integral of PDV. Right? Tapos, ito yung basic o general equation applicable to any process. Pagdating ngayon dito sa constant volume, i-apply nyo na. Madali-dali pa to. Bakit? Kasi derivative ng volume constant yung volume. Diba sa differentiation, derivative ng constant is 0. Kaya lalabas na yung work non-flow natin will be 0 for constant volume process. Okay, yun ina-apply na kung ano yung specific conditions. Now, yung delta U tsaka delta H, using ideal gas concept naman to, yung tungkol sa specific heats. All throughout the processes, fixed na yung formula na yan. Okay? So, sa mga susunod na mga processes, laging fixed na yung formula sa delta U, MCV, delta T. Sa delta H naman, MCP, delta T. So, titignan nyo na lang kung given yung mass, baka mamaya per unit mass, so ibaba nyo lang yung mass, o kaya small letter yung gagamitin ninyo. Small u, small h per unit mass. Or, baka mamaya mass flow rate. So, magiging rate, energy rate. Yung internal energy rate, enthalpy rate.
per unit time naman, no? Yung magiging unit dito. Okay? So, again, ingat din lagi sa unit analysis, ha? So, fix na yan, ha? Maski na anong process. Tapos, after delta U, delta S, ang isusunod naman, expect nyo na yung delta S. Ayan, change of entropy. Okay? Sa change of entropy, sa ideal gas concept, again, recall, may dalawang formula, no, na na-derive. So, general formula yon, ha? General equation yon, applicable to any process. So, gamit lang ng isa ron para ma-derive to. Yan, specific para sa constant volume. Actually, pareho yung pwedeng gamitin. Pero, mas maganda, ano yung mas obvious na pwedeng gamitin agad. So, yung unang formula, natatandaan pa, no? MCV ln T2 all over T1 plus MR ln V2 all over V1. So, yung merong volumes, tsaka ito CV, specific heat at constant volume. Mas maganda yung kagad ang unahin nyo. Bakit? Doon tayo sa pangalawang item, yung MR ln V2 all over V1. Constant yung volume, take note. So, what is V2 divided by V1? If V2 is the same as V1, 1, di ba? Unity. Equal to 1 yun. E kukunin mo yung ln. What is ln of 1? 0. Kaya yung pangalawang item dito natanggal na. Ito na lang yung natira. Okay? So, yung pangalawang formula na na-derive as general equation for delta S, pwede rin nyo ako tutusin. Yung MCP ln T2 all over T1 tapos minus, di ba? MR ln P2 all over P1. Ang gagawin nyo lang, palitan nyo yung P2 over P1. Ito yun, no? Ayan, no? P2 over P1 is T2 over T1. So, yun ang ipalit nyo. Pinalitan nyo, pwede nang i-factor out yung ln T2 all over T1 tsaka yung M. Ang matitira, CP minus R. And what is CP minus R? Ito, CV. Okay? So, maski alin doon sa dalawa, unahin nyo lang yung obvious, no? Madederive nyo yung specific equation for delta S. Okay? Para sa specific process o specific condition ng process. Okay? After delta S, excuse me, heat transferred naman, Q. Yung Q. Pero uunahin nyo yung non-flow. Non-flow system. Okay? So, excuse me. For non-flow system, ito yung closed, no? Closed system, unsteady state, or unsteady flow. So, ano yung pinaka-general formula natin from energy concept kung natatandaan, di ba? Delta U plus work non-flow. Or work non-flow is integral of PdV. Kaso ano nga yung work non-flow? 0. So, cancel na yun. Kaya natira, ano? Delta U. So, again, another palatandaan, ika nga. Q, delta U, anong delta U? M, CV, delta T. Constant volume. So, gamit ka ng specific heat at constant volume. Okay? So, yun yun ha. Heat is equal to delta U. M, CV, delta T. Okay? Now, sa steady flow work naman, considering open system, steady flow system, yung mahabang equation ng heat. So again, i-take note nyo ha. Q, ito yung mahaba is equal to delta PE plus delta KE plus delta U plus delta PV plus work steady flow. Tapos i-apply natin to. Yan, yung heat is equal to delta U. Okay? Pwede lang cancelin yung Q on the left side of the equation, tsaka on the right side of the equation yung delta U. Kasi equal sila yun. So matitira dyan, 0 equal to delta PE plus delta KE plus delta PV plus work steady flow. So solve nyo yung work steady flow. So yung mga energy items na katabi niya, lipat nyo na sa kabilang side. Transpose, no? On the other side of the equation. Kaya magiging puro negative ito. Yan. Minus delta PE, minus delta KE, minus delta PV. Then, ito lagi ring i-consider to, no? Kasi sometimes,
Itong dalawang energy na to pwedeng negligible. Paano? Baka mamaya walang given na elevation. So, kung walang given na elevation, ang assumption nyo dyan, yung point of entry tsaka point of exit, same level. Kasi steady flow system to ha, open. No? May papasok na mass, may lalabas na mass. May magkukross na mass no? Sa boundary, aside from the energy. So, ano yung point 1, ano yung point 2, yung elevations nila. Pag hindi given, ang assumption natin, same level na lang sila. So, no change in elevation, therefore, no change in potential energy. Same with kinetic energy. No? May motion, definitely, kasi papasok, lalabas eh. Kaya lang hindi given yung velocity. O kaya walang data para ma-solve no, yung velocities at the entrance and at the exit. So if that is the case, pwedeng mag-assume ng uniform motion, meaning constant yung velocity. So kung constant yung velocity, walang change in velocity, definitely wala ring change in kinetic energy. Kaya sa mga ganong pagkakataon, pwedeng negligible itong dalawang to. So dito, i-apply natin. Kung negligible, potential and kinetic energy equal to 0. Tanggalin nyo lang. Ano matitira? Work steady flow equal to negative delta PV. Okay? So, kaya lang after work steady flow, pagdating sa processes, mayroong panibagong item na usually pinapasolve. Ano yon? Ito, negative integral of BDP. Kanina, integral of PDV, no? Para sa work non-flow. Diba? Tapos ngayon, biglang sisingit, uy, parang binaliktad lang, no? Yung differentiated variable. This time, pressure na. Yan o, dP. Tapos V, ha? VdP. Ang tanong, bakit may negative ba doon? Bakit nilagyan pa ng negative? Bakit hindi na lang integral of VdP? Ito yung significance niyan, ha? Actually, yung negative integral of VdP has something to do with work steady flow. Pero hindi agad-agad equal siya sa work steady flow. Okay? Hindi katulad ng, balik ko lang. Ito, work non-flow kasi, no? Pag sinabing work non-flow, eksakto yan. Integral of PDV yan. Kung babaliktarin mo ngayon, VdP. So, hindi ka agad-agad work steady flow yon. So, paano? Tandaan nyo yung pinanggalingan nito nung steady flow work, yung mahabang heat equation. Again, sulat nyo ha. Q is equal to delta PE plus delta KE plus delta PV plus delta U or delta U plus delta PV. Okay? Tapos, plus work steady flow. Tapos, focus tayo sa delta PV. Parang alisin muna natin yung delta PV do sa mahabang equation na yan. Na? Pag sinabi kasing delta, delta PV, pwedeng differential quantities yan. Gawin yung D, small d, no? Tapos quantity PV. Parang kinukuha mo yung derivative ng product. Okay? Ano ang derivative ng product? Dalawang variable to. Diba? First times derivative of the second. Tapos second times derivative of the first. Kaya parang lalabas na yung dP, derivative of PB, will be P dV plus V dP. Tapos pag in-integrate na natin, using limits initial to final, babalik ulit tayo sa delta PV. Magiging integral of PdV plus integral of VdP. Yun yung ipalit natin dun sa delta PV. Okay? Kaso paano na magiging equation? Focus lang uli sa right side, no? Ito yung delta PE plus delta KE plus delta U plus, so instead of delta PV, integral of PDV plus integral of VdP. Tapos, yun yung delta PV, no? Then plus work steady flow. Tapos, marirelate natin sa equation na yun, yung work non-flow tsaka work steady flow. Bakit? Meron kayong delta U plus integral of PDV sa right side of the equation, which is basically heat Q. Sa kabilang side, sa left side, may Q rin no? So, pwede nyong cancelin yun. Ano matitira? Zero.
Sa left side, equal to delta PE plus delta KE plus integral of VDP na lang. Tapos plus work steady flow. So, nandun na yung reason bakit naging negative. Ang tinransfer sa kabilang side, yung mismong integral of VDP. Nakuha nyo? Pagka tinranspose nyo yun, doon sa kabilang side, yun, magiging negative na. Okay? So, negative integral of VDP is equal to delta PE plus delta KE plus work steady flow. So, general equation yun. Applied to any process. Parang lalabas ngayon, kung kung ma-apply uli itong condition na to, ine-neglect potential and kinetic energy, doon pa lang mag-i-equal yung negative integral of VDP sa work steady flow. Nakuha niya? Okay? So yun, take note nyo yun. Also, but if there will be potential and kinetic energy that must be considered, sama nyo siya. Okay, kaya nga hindi agad-agad, sabi ko. Kung yung integral of PDV is work non-flow, yung negative, kaya nilagyan pa ng negative integral of VDP has something to do with work steady flow. So lalabas, negative integral of VDP is delta PE plus delta KE plus work steady flow. Okay? Magiging equal lang siya agad-agad sa work steady flow kung potential and kinetic energy will be neglected. Ayan, delta P, delta KE will be 0. Okay? Ayan. So, kaya dito, tignan nyo. Negative integral of VDP. Bakit equal siya sa negative delta PV? Yun, pagka mismong i-evaluate nyo yung itong integral of VDP mismo. Tapos may negative sign. Okay? Hahanapan mo ng kapalit yung V. Ano ipapalit natin? Constant yung volume . Actually, pwede mo na palang ilabas. Kasi C ang kapalit niyan . Constant. Pag nag-integrate tayo, yung constant nilalabas. Diba? Kaya matitira na lang dyan, integral of dP. Simply, integral of dP is P. Plus C yun. May kasunod na plus C. Para mawala yung plus C, gamit ka ng limits. Initial pressure to final pressure. Tapos apply mo na, upper minus lower. Magiging P2 minus P1. Quantity yun, tapos multiply by V. Okay? So, V, tapos delta P ang lalabas. But yung V, pwede nyong ipasok sa loob ng quantity. Pwedeng ma-multiply doon sa P2 tsaka doon sa P1. Okay? Sundan mo lang yung condition kasi nga constant naman yung volume . So, V1 the same as V2. Kung i-multiply mo sa P2, so V2 gamitin mo, P2, V2. Then minus, i-multiply mo sa P1, gamitin mo yung V1, magiging P1, V1. Kaya P2, V2 minus P1, V1 yan. Kaso may negative dito. Kaya lalagay mo rin na negative. So, simply negative delta PB. Okay? For, ito sa bagong item na to, negative integral of VDP. Okay? Now, ito pa isa, bago, sa processes. Yung non-flow system, balikan natin yung closed system. Minsan, gumagamit siya ng paddle work. Ano yung paddle work na yan? Ito, may figure tayo rito. Closed system to, walang mass na magkukross ng boundary o only the energies. Okay? So when we say paddle work, parang internal steerer, sa loob, nung piston cylinder setup niya, parang meron kayong steerer. So merong outside work yan, para may steer lang yung working substance. In a way, during the process, parang mas mapapabilis yung epekto niya. Okay? So parang meron kang tulong from outside work, outside source, ika nga. Okay? So paddle work, tawag natin doon, WP. Papasok yan. Siyempre, galing sa labas no? So, papasok yan. Then, recall nyo yung energy equation para sa non-flow system o sa closed system. Di ba? Energy in
equal to change in stored energy plus energy out. So, meron pang delta ES, no? O, so, ito yun, no? Ang papasok, Q, tapos samahan nyo ng P. Ito na yun. Ito yung energy in. Tapos yung magsisilbing change in stored energy natin, delta ES, yung delta U pa rin. Tapos yung lalabas dyan, ito, yung work non-flow, energy out. So, plus energy out, work non-flow. Kaya nga kung wala yung paddle work, di ba? Ito yung basic equation, no? Q equal to delta U plus work non-flow. So, kung merong internal stirrer, outside work yan, sama nyo rito sa energy in. So, therefore, dilipat mo ngayon yung WP sa kabila. Magiging minus na yan. Therefore, Q will be delta U plus work non-flow minus paddle work pag merong internal stirrer. Merong i-consider na paddle work. Okay? So, general equation to, ha? Applicable to any process. Therefore, kung i-apply natin sa constant volume process, ano nga yung work non-flow sa constant volume? 0, di ba? Kaya ang lalabas, Q equal to delta U plus WP. So, mapapalitan yung kanina. Ito. Hindi na siya Q equal to delta U kung may paddle work. Minus WP pa. Samahan niyo pa ng minus WP. Kung walang WP, yun, tanggalin mo lang. Yun, balik sa dito sa basic. Okay? So, yun yun, ha? Ito, applicable to any process yan. Ito na yung dulo, no? So, lipat na tayo sa kabilang side. Balik tayo sa taas. Ito. Yan, no? Kaya pag sa constant volume daw, heat will now be delta U plus, or minus rather, minus the paddle work. Okay? So, para sa unang process yan. At least pagka na-discuss na yung unang process, medyo mabilis na yung mga susunod. Kasi tatandaan mo na lang paano in-apply, no? Re-recall natin uli isa-isa yung mga concepts sa energy, sa ideal gas. Mga general equation yon, gagawin nyo ng specific equation for this specific process na to. Yung susunod, na? Okay? So, ano ba yung susunod? Constant pressure na. So, ito naman yung sa ideal gas laws, yung Charles law mismo, no? Yung letter A. So, constant pressure, yan yung condition mismo, specific condition. Ano yung pangalan? Ito, isobaric. Okay? May isa pang tawag uli, bukod sa isobaric. Ito, sulat nyo, ha? Isopiestic. ISO pa rin, tapos P-I-E, parang pi, no? P-I-E, tapos S-T-I-C. Okay? So, isopiestic. Isopy. Tapos, S-T-I-C. Okay? So, isa pang pangalan, ha? Bukod sa isobaric process. Now, PV plane. So, constant pressure. This time, straight line uli na horizontal naman. Perpendicular siya dun sa y-axis. So, horizontal straight line. Ha? P1 the same as P2. So, again, irreversible to, ha? Pwedeng magpalit yung point 1 and point 2. Pagdating sa TS plane, curve uli siya. Parang sa constant volume. Kaya lang medyo stiff. Stiffer yung curve ng constant volume kumpara sa constant pressure. Pareho silang curve. Okay? Then, ano yung pangalan mismo ng curve na to sa TS plane tsaka yung line na to sa PV plane? Doon din makukuha sa pangalan. Dito sa isobaric, tanggalin mo lang yung IC. Isobar. Doon naman sa isopiestic, tanggalin mo yung STIC. Isopy. Okay? So, yun yung pangalan, ha? Netong line na to sa PV plane for constant pressure process tsaka itong curve na to sa TS plane. Okay? For a constant pressure process. Yung pangalan ng curve. Okay? Now, property relation, balik lang uli, no? Doon sa PV all over TEC, characteristic equation of ideal gas. Pressure ang nag-constant, tanggalin mo yung P. So, V all over TEC. Or, yung mismong applying condition 1 and 2, P
P1 V1 all over T1 is equal to P2 V2 all over T2. Tapos P1 the same as P2, cancelin mo na yon. Matitira doon is V1 all over T1 equal to V2 all over T2. So cross multiply mo na yan. Pagsamahin na natin yung temperature sa left side ng equation, yung volume sa right side. So ito na siya. Okay? Pagkatapos ng property relation, simulan uli sa work non-flow. Tapos delta U, delta H, delta S, and so on. Okay? So pare-pareho lang yung pattern. Ha? So sa work non-flow, integral of PdV, pwede mo nang evaluate. No? Constant yung pressure, pwede mo nang ilabas. Tapos integral of dV na lang. Ano yung integral of dV? Okay? So V, apply limits. Upper minus lower limits. Ano magiging limits natin? Derivative ng volume to, no? Differentiated variable is the volume. So initial volume to final volume. V1 to V2. Kaya yung limits mo ngayon, pag in-apply na, V2 minus V1. Multiply by the pressure. So P delta V. Pero yung pressure, pwede mong ipasok doon sa quantity na V2 minus V1. Sundan mo lang yung condition. Multiply to V2, gamitin mo P2. Multiply to V1, gamitin mo P1. Kaya magiging P2 V2 minus P1 V1 or delta PV. Okay, so specific equation na to para sa work non-flow for constant pressure process. Okay? Yan yung binabanggit ko kanina, delta U, delta H, pare-pareho na yan maski na anong process. Yung gagamit ng CV tsaka CP. CV para sa delta U, CP para sa delta H. Sa change of entropy naman, obvious yung pangalawang equation. MCP ln T2 all over T1 minus MR ln P2 all over T1. Okay, para P2 all over P1 cancel equal to 1. Kasi P2 the same as P1 no? Constant pressure. Kaso kukunin mo yung ln. ln of 1 again is 0. Kaya mawawala yung pangalawang item dito. So ito matitira. Okay? Again, you can also use yung isa pa. Ha? Made-derive din yan. So pareho lang ha, yung equation na made-derive dyan. Sa heat transferred naman, simulan uli sa non-flow, yung closed system, heat is equal to delta U plus work non-flow. Ano yung work non-flow? Delta PV. Ulit mo na. Delta U plus delta PV. Energy concept. Diba? Yun yung definition ng enthalpy. The sum of internal and flow energy. So delta U plus delta PV is delta H. Tapos isa pang palatandaan. Constant pressure process. So MCP delta T. Parang yung delta S mo. Ayan, constant pressure. So gamit ka ng CP. Kaya lang ito MCP ln T2 over T1. Yung Q naman MCP delta T. T2 minus T1. Okay? Now, steady flow work again, yung mahaba. Delta PE plus delta KE plus delta U plus delta PV. Pwede mo nang gamitan ng delta H na lang yon, yung delta U plus delta PV. Tapos plus work steady flow equal to the heat. So, kasi nga yung heat equal to delta H yun. Para pag ginawa mo ng delta H yung delta U plus delta PV sa right side ng equation, pwede mo nang cancelin doon sa heat sa kabilang side. Ang matitira 0 equal to delta PE plus delta KE plus work steady flow. So lilipat mo na lang yung delta PE tsaka delta KE. Ito na. Magiging negative. Okay? So, if negligible ulit itong dalawang to, ayan, equal to 0, magiging 0 na yung work steady flow ninyo. Okay? Yung negative integral of BDP naman, derivative ng pressure, constant yung pressure, 0 pa rin. Diba? Derivative ng constant, 0. Okay? Hindi na lang pinakita dito yung yung sa with paddle work. Parang ito. Ayan. So kung sa paddle work, pakita lang natin ito. Ito yung general equation eh. Ano yung work non-flow? Constant pressure. Delta PV, di ba? Delta U plus delta PV, delta H. Kaya magiging Q, delta H minus the paddle work. Kung wala yung paddle work, Q is equal to delta H. Okay? So, minsan, hindi na naisasama pero nandun pa rin din yung concept. Ha?
pwede nyo pa rin i-apply. Okay? So far, any question? Baka pa itanong, singit lang ha. Ito na, number 3 na tayo. Constant temperature. Ito yung parang Boyle's law, di ba? Constant yung temperature. Dito naman, isa lang yung tawag, yung pangalan, isothermal. Tapos ito yung specific condition, constant yung temperature, T equal to C. Pero bukod sa T equal to C, pwede siyang gamitan itong symbol na to. PV equal to C. So ina-allow yan, ina-accept. Hindi katulad dun sa number 1, number 2, parang yung symbol mo lang, no? Constant volume, B equal to C. Kung tutusin, pwedeng gamitin sana P all over T equal to C also. Sa characteristic equation of ideal gas, PV all over TC, tanggalin mo lang yung V, di ba? Sa constant pressure naman, tanggalin mo lang yung P. Pwedeng V all over TC. Pero hindi nakasanayan na yun yung symbol na gagamitin. So specific, no? Constant volume, V equal to C. Constant pressure, P equal to C. Pero sa constant temperature, bukod sa T equal to C, pwedeng gamitan ng symbol na to. PV equal to C. Actually, may problem tayong na-solve na dyan, ano? Na ginamitan itong condition. Pero hindi binanggit yung pangalan. Ayan. Isothermal process yun. So, dinerive natin yung work non-flow. Hinahanap yung work non-flow ron. So, from the general equation, integral of PdV, madederive nyo. Mamaya, no? Makikita nyo dito yan. Okay? So, sa PV plane, usually ito ginagamit. PV equal to C to denote constant temperature process. So, curve siya, no? Curve. Anong pangalan ng curve na to? Yun, doon nyo lang kunin, no? Tanggalin nyo lang yung AL sa huli. Isotherm. Yan ang tawag, isotherm. So, yung curve para sa constant temperature process in a PV plane. Again, reversible to, ha? Pwede magpalit yung 1 and 2. Sa TS plane naman, ito, next page na tayo. Balik ulit tayo sa left column. Ayan. Straight line naman siya. Siyempre, perpendicular dun sa T-axis o sa Y, no? Y-axis. So, straight line, horizontal straight line. 1 and 2. Or, pwedeng magpalit uli, no? Yung state points. Reversible. Okay? So, ang tawag natin sa line na to, isotherm. Okay? Isotherm. Yan, ha? Now, by the way, na-lecture ko na rin to maski pa paano eh. Sa PV plane, yung area under pala, ha? Huwag kakalimutan. Represents work non-flow integral of PdV. Dito kasi sa TS plane naman, meron ditong area under. Oh. Pag sa TS plane naman, kukunin mo yung area under a process that represents the heat. So yung area under naman ha sa TS plane equal to the heat. Okay? Sa PV plane, yung area under a process equal to work non-flow, yung integral of PdV. Okay? Property relation na tayo. So again, PV all over T is C. Tanggalin lang yung T. PV equal to C. So ito yun, no? P1V1 equal to P2V2. Pagsasamahin uli yung pressure tsaka yung volume on each side of the equations, ito siya. P2 all over P1 will be V1 all over V2. Or, kung babalik ta rin ninyo, no? Balik ta rin nyo rin yung kabila. Magiging P1 all over P2, that will be V2 all over V1. Basta, inverse yung relationship. Magkasalungat, no? Hindi katulad kanina, tapat-tapat yung condition. Okay? Tapos work non-flow, integral of PdV. Again, yan o. Na-encounter na natin to kung tutuusin, no? Yung problem sa energy concept. Okay? Ang condition is PV equal to C. I-derive mo muna yung work non-flow formula for that condition. Okay? So, integral of P dV, yung P, dito nyo kukunin no, sa PV equal to C. Ano ipapalit mo sa P? So, baba mo yung V. Cross multiply, magiging C all over V. So, yun na yung ilalagay mo dun sa integral of P. So, instead of P, no, integral of C all over V dV. May constant. May C, capital C. Labas mo na siya. Kaya magiging integral of
C multiply by integral of dV all over V. Merong exact formula, no? Di ba sa integral of dV all over V, parang integral of dx all over x, ln, no? ln of x or ln of v. Kaya ito, nagkaroon ng ln. O, i-apply mo yung limits ulit, upper minus lower, from v1 to v2 to eh. So, magiging ln v2 minus ln v1. Loss of logarithm, yung ln v2 minus ln v1, that is the same as ln v2 all over v1. So, ito na yan. Tapos, multiply by c, pv. Ano yung pv? p1b1 or p2b2? Pwede ring mr to ha, mrt. Kasi constant naman yung temperature. Okay? Tapos yung V2 over V1, pwede nyo palitan ng P1 all over P2. So ito yung pagka MRT na yung gagamitin. Ideal gas formula. PV is MRT. Yan, pwede ito. Kasi constant naman yung temperature. T1 or T2 yan. No? T1 the same as T2. Okay? Now, change of internal energy, change of enthalpy. Hindi ko na nilagay yung formula, pero yung pa rin yung pinagbasihan. mCV delta T para sa delta U. Sa delta H, mCP delta T. Kaso delta T, T2 minus T1, T2 the same as T1. Therefore, delta T is 0. Kaya itong dalawa na to, 0. Delta U, delta H will be 0. Okay, pagdating naman sa delta S, again, either of the two equations, madederive yan. Subukan nyo, ha? Recall nyo ano yung delta S using the first equation, mCV ln T2 all over T1 plus mR ln V2 all over V1. O yung isa, mCP ln T2 all over T1 minus mR ln P2 all over P1. Ito, madiderive nyo to. Okay? Tapos heat transferred, delta U is 0. So, equal to work non-flow lang yan. Pero pwede rin gamitan ng delta S. Okay? Recalling ideal gas concept. Delta S is equal to the heat all over absolute temperature. Yun, cross-multiply mo. Total constant naman yung temperature. Kaya ito, pwede rin to ha. T multiply by delta S. Okay? Sa steady flow work naman, yung mahabang equation, delta PE plus delta KE, then instead of delta U plus delta PV, gawin nating delta H na lang yon. Total 0 kasi, para cancel na kagad siya. Okay? Tapos plus work steady flow. Therefore, yung matitirang items na katabi ng work steady flow, transpose nyo na sa kabila. Magiging Q minus delta PE minus delta KE. Ito yan. O, pagka negligible uli, itong dalawa na to, potential and kinetic energy, 0. Work steady flow is simply equal to the heat. Parang lalabas, no? Equal din sa work non-flow. Basta't itong condition na to masusunod, ha? Yung potential tsaka yung kinetic energy negligible. Tapos negative integral of VdP. Pag ito, i-evaluate nyo. Hanap lang uli ng kapalit ng V. Halos kahawig ng proseso kanina sa integral of PdV sa work non-flow. Lalabas yan, pareho sila ng formula. Okay? Yan, pwede nyo i-derive yan. Kaya pwede natin sabihin na for constant temperature process, PV equal to C, yung negative integral of VdP will be the same as integral of PDV or work non-flow. Okay? So, question so far, number 3 na yan. Dalawa na lang. Dito sa dalawa na to, ito lang yung medyo mahaba, ano? Yung 4.1. Okay, so again ha, hindi siya naka-enumerate sa references sa thermodynamics ha. Ako na lang yung naglagay ng numbering dyan. Ang napansin ko dito sa number 4, nung dinidiscuss yung tungkol sa reversible adiabatic process, irreversible adiabatic process, yung 4.2, tapos yung 4.3 is isenthalpic process, pare-pareho silang walang heat. So, meaning heat is 0. No heat added, no heat rejected. Tapos, makikita nyo yung term na to, adiabatic. Pag sinabi raw kasing adiabatic, no heat added, no heat removed. Heat is 0. So, ginawa ko para mas mabilis nga ma-recall. Pwede mong i-categorize yung tatlong processes na yon under
adiabatic process. Kaya lang dito, hindi na property condition, energy condition na to. Diba? Heat is zero. Yung tungkol na sa energy, specifically tungkol sa heat. Kasi yun yung ibig sabihin ng adiabatic. Okay? So, dun sa naunang tatlo, puro property condition yan eh. Constant volume, V equal to C. Constant pressure, P equal to C. Tsaka constant temperature, T equal to C or PV equal to C. So, tungkol sa properties. Na? Pero pagdating dito sa pang-apat, tungkol na sa energy item, specific energy item. So, dito, tungkol sa heat. Ano yung tungkol sa heat? Hindi constant ha, equal to zero. Yan. Okay? So, yung 4.1 tsaka yung 4.2 actually magkadugtong yan. Okay? Para bang yung 4.2 hindi mo pwedeng basta-basta alisin, no? Pagka i-discuss yung 4.2, dapat kasama tong 4.1 para ma-compare mo. Pero yung 4.1, pwedeng wala yung 4.2. Bakit? Pagdating kasi sa mga cycles, itong reversible adiabatic, ito yung parang tinuturing naming ideal condition, ideal process. Tapos kung gagawin naming actual, ito yung mababago from reversible magiging irreversible. So yun ay yung 4.2. Okay? Parang uusbong lang yung 4.2 gawa ng 4.1. So pagka i-consider na yung actual, kaya later makikita nyo sa diagrams, no? Kasama pa rin yung 4.1. Pero dito, wala yung 4.2. Papakita lang mismo yung behavior niya sa PVTS plane for reversible adiabatic process. Okay? Tapos may isa pang tawag, may bukod sa ito yung condition, another condition, ano? Ito na, may relation na sa properties, pero bukod doon, nandun pa rin yung energy condition. Itong energy na to na heat per unit temperature, absolute temperature, entropy. So pag sinabing reversible adiabatic process, ang isa pang pwedeng itawag ay centropic process. Constant yung entropy. Okay? So PV raised to K is C. Small k to ha. Yan yung specific heat ratio. Okay? So bukod dyan, S equal to C. So, ano yung PV, ano yung TS plane? Yan. Pwede na natin pagtabihin eh. Yan. Okay? Curve siya sa PV plane, parang sa isothermal process. Okay? Reversible pa rin to. Pwede magpalit yung 1 and 2. So, curve. Tapos sa TS plane, straight line na uli siya. Perpendicular dun sa x-axis kasi ito yung S natin eh. So, vertical straight line. Kaya to tignan nyo, walang area under, di ba? So, kung wala siyang area under, walang heat. Kaya nga heat is zero. Okay? Tapos constant entropy, S1, the same as S2. Delta S will also be zero. Okay? So, ang medyo komplikado na lang siguro dito yung property relation. Kung doon sa naunang tatlo, madadali lang yung property relation. Dito naman, ayan, tignan nyo. May pagka-complicated ng konti, pero pwede pa rin ma-derive ha? Ang pagbabasihan lang natin uli, yung characteristic equation of ideal gas din. So, yung PV all over TSC. Or kung i-apply natin yung condition, P1V1 all over T1 equal to P2V2 all over T2. Tapos solve nyo yung T2 over T1 doon. Cross multiply P2, so T2 over T1. Yung P1V1, cross multiply mo rin, so magiging P2V2 all over P1V1. Tapos hahanap lang tayo ng kapalit ng pressure, tapos later ng volume. Saan kukunin yon? Dito. Sa property relation between pressure and volume. Yung PV raised to K is T. So, P1V1 raised to K equal to P2V2 raised to K. So, kung papalitan natin yung pressures, P2 over P1, ayun o, hanap ka rito. What is P2 over P1? Yung V2 raised to K dito, lilipat mo doon yun. Cross multiply. Magiging V1 raised to K all over V2 raised to K. Yun yung ipapalit sa
T2 over T1, P2 V2 all over P1 V1. Yung P2 all over P2 magiging V1 raised to K all over V2 raised to K. Tapos i-simplify mo lang, no? Yung mga volumes. Yung V1 raised to K, baba mo. Magiging negative yung exponent, negative K. Yung V2 raised to K naman, pwede mong itaas, magiging negative din yung exponent. Tapos simplify mo na, i-plus mo yung exponent. Magiging negative K plus 1 or 1 minus K. Ganon din sa baba. Kaya pwede mo nang ilabas outside the quantity, yung exponent. Okay? Or, kung babalik ta rin natin yung V2, V1 dito, unahin nyo yung V1, nasa baba yung V2. Pero as is, yung kabilang side ng equation, T2 over T1 pa rin. Pwede yan, papalitan mo lang yung sign ng exponent, gagawin mo negative. Pag ginawa mong negative to, quantity 1 minus K, yun, magiging K minus 1 na siya. Okay? So ulitin ko, parang ito lang yung medyo naging komplikado sa mga pagde-derive. Pero pwede, pwede ma-derive. Dalawa na kasi ang gagamitin nyo. Unang-una yung PV all over TC. Tapos ito rin, PV raised to K is C. Yan, ma-derive nyo yan. So ganun din, lalo na rito, no? Pagka sa pressure na, lalabas yan, K minus 1 all over K. Or kung babalik ta rin mo uli, gawin mo negative. So magiging 1 minus K all over K. Okay? After property relation, ayun, next column na tayo. Balik tayo rito sa taas. Work done flow. Ito, derived formula na to. Balik ka dun sa basic integral of PdV. Hanap ka ng kapalit ng P. Saan kukunin? Dun sa PV raised to KC. So yun, para ma-exercise yung ano niya, integration. Tapos gagamit lagi ng limits. So ano ipapalit nyo dun sa P? From PV raised to KC, P is equal to C all over V raised to K. Itataas mo yung V raised to K, magiging negative. Tapos a-apply mo ng power integration. Power formula. Ano yung exponent plus 1 divided by the resulting exponent. Yung resulting exponent mo dyan is negative K plus 1. Ito yun, no? Yung nasa baba. Inayos lang, no? Inuna na yung 1, tapos ito yung negative K. Okay? Tapos simplify mo. Ito lalabas P2V2 minus P1V1. Actually, meron pang isang formula na pwedeng gamitin dito, no? Yung ideal gas equation, PV MRT, di ba? PV is equal to MRT. Yung P2V2, pwede nyo palitan ng MRT2. Yung P1V1, ganun din, MRT1. So you can factor out MR, magiging MR quantity T2 minus T1. Yun, pwede pa yun, no? Another equation that can be used for work and flow. Okay? Tapos delta U, delta H, the same equation pa rin simula umpisa kanina. MCV delta T or delta U, MCP delta T for delta H. Okay? Tapos, ito, siyempre zero, no? Change of entropy. Huwag mo nang i-recall yung dalawang formula na applicable to any process. Total, isentropic to, no? Constant yung entropy, S1 the same as S2. Therefore, yung delta S mo will be zero. Okay? Tapos heat transferred, adiabatic, no heat added, no heat removed. So heat is zero. Okay? Then, steady flow work. Work steady flow. Yung mahabang equation sa heat. Heat is equal to delta PE plus delta KE plus delta U plus delta PV. Again, pwede nyo nang gamitan ng delta H. Delta U plus delta PV, delta H. Di ba? Tapos plus work steady flow. Heat equal to zero. So, zero na yung left side ng equation. So, doon sa right side, ilipat nyo na yung ibang item sa kabila. Itira nyo na lang yung work steady flow. Kaya yan, minus delta PE, minus delta KE, minus delta H. Then again, yung condition na to, kung negligible, no? Yung potential tsaka kinetic energy, zero. Work steady flow will be negative delta H. Okay? Now, for negative integral of BDP, sundan mo lang yung kung paano i-evaluate
yung integration, VdP, hahanap ka ng kapalit ng V dun sa PV raised to KC. So, yung exponent na K nandoon sa V, di ba? Para maalis yan, kailangan you raise the whole equation by 1 over K. Mapupunta sa P, yung exponent, magiging P raised to 1 over K. Tapos sa volume, wala nang exponent, equal to C. C raised to 1 over K, pero constant pa rin yan, maski na anong exponent pa, kaya equal to C na lang. Yun na yung magiging condition. Okay? Tapos baba mo na yung P raised to 1 over K. Itataas mo siya, magiging negative 1 over K. So, try to simplify. Again, para ma-practice yung integration nyo. Ito yung lalabas dyan. So, notice, awake dun sa work non-flow, meron lang siyang K. Ayan, Kaya pwede nyo rin gawing K multiplied by integral of PdB or K multiplied by work non-flow. Nakuha nyo? Okay? Or, again, yung P2V2 minus P1V1, pwede rin tong MR quantity T2 minus T1. Okay? So, marami nang pwedeng ma-derive pa further, ha? Okay? Ito na yung binabanggit ko kanina, yung 4.2. Irreversible adiabatic. Ito yung hindi pwedeng sa diagrams, hindi kasama yung reversible. So, irreversible, hindi na siya pwede ma-reverse, ha? Okay? Tapos yung 0.2, gagawin nyo lang 2 prime. Ayan, kasi nga connected siya doon sa 4.1. Ito yung binabanggit ko na yung 1 to 2, yan, reversible, yan yung para sa ideal process. Tapos pag i-consider na namin yung actual, yung final entropy, nagkakaroon ng increase lagi. Kaya from S2 magiging S2 prime. Okay? Hindi na constant yung entropy, kaya halos hawig din dun sa mga formula sa reversible adiabatic. Yung kanina walang delta S, no? Delta S is 0. Dito magkakaroon na ng delta S. Okay, kasi meron ng change in entropy yan. S2 prime minus S1. Tapos yung pagbabago ng entropy will always be an increase. Then yung ibang mga equations papalitan nyo lang yung 2, gagawin yung 2 prime. Kaya nilagyan ko na lang ng note dito. Yan, basahin nyo na lang yan. So, final entropy ng reversible adiabatic, babaguhin nyo to a new final entropy. Yun yung S2 prime. S2, S1, no? The same. So, sa irreversible, actual condition, yung S2 magiging S2 prime. Then, magkakaroon ng increase lagi. Mapa-expansion, mapa-compression. Slightly, no? Magkakaroon ng increase. Kaya S2 prime is greater than S2. So, therefore, meron change of entropy. Kaya ngayon change of entropy nyo, that will be S2 prime minus S1. Then, the same equations, dun sa 4.1, papalitan nyo lang yung 2, gagawin nyo 2 prime. So, still heat is 0. Pero yung change of entropy, eto na. Ha? Okay? Lalo na tong 4.3, pinakasimple. Bakit? Ito yung PVTS plane niya, parehang curve. Okay? Kaya lang ito yung halos wala ng equation, note na lang. Bakit? Kasi nga dito bukod sa heat is 0, wala ring work. So parang walang silbing process, no? So wala nang ang heat, wala pang work. Pero sa amin, sa field namin, sa ME, ang pinakagamit nito pagdating sa steam, steam power, steam properties. Okay? Meron kaming kung tawagin natin yung mga planta, steam power plant. Steam yung working substance. Okay? So minsan importante na inaalam kung ano yung quality ng steam. So isa to sa pinakagamit niya. Itong process na to, isenthalpy, constant enthalpy, using throttling calorimeter. Throttling, kaya ginagamit yung term na throttle, nagta-throttle, nagbabago yung pressure, ibig sabihin
bumababa. Okay? Nagkakaroon ng change sa pressure and usually the change is decreasing. Tapos it follows constant enthalpy. Okay? So, yun yung paraan namin para magamit yung device na yun, no? Yung throttling calorimeter para ma-determine yung quality ng steam. May formula rin kami ginagawa doon, no? May ginagamit kami formula. Okay? So basically, sa ME na yon, ha? So ito na lang tandaan nyo, yan. No work is done. Tapos yung throttling na to, kung tawagin namin ay free expansion, definitely not organized for the production of work or even the conserving the energy that might be converted into work. Kaya nga work non-flow, work steady flow will be zero. Aside na heat is also zero. Kaya under pa rin siya ng adiabatic process. Okay? So, panghuli na. Panghuli. Last page. Ito. Yan yung polytropic. Okay. Dito naman, mapapansin nyo sa polytropic, walang PV tsaka TS plane na dinrawing. Talaga sinadya ko yan, ha? Bakit? Yung behavior niya, madodrawing nyo lang siya, mapaplat nyo lang yung behavior sa PV tsaka sa TS plane. Pag alam nyo na mismo yung value ng N, small n, PV raised to N, ha? Small n equal to C. Ano yung N na yon? Polytropic constant. Any constant na kasi to. Pwedeng 0 yan, pwedeng 1, pwedeng negative, pwedeng positive, pwedeng greater than 1, less than 1. Okay, so any constant, hindi katulad sa isentropic kanina, reversible adiabatic, K, no, small k, which is Cp all over Cv, specific heat ratio. So dito, any constant yan. Kaya lang may pagkahawig sa isentropic, kaya tignan nyo yung mga equation. Hawig din, eh. Oh. Ang maganda nito, pagkabisado mo na yung isentropic, yun din, no? Yung magiging derivation para sa polytropic. Papalitan mo lang yung K, gagawin mong N. Ayan yan, ha? So, kung paano na-derive yung kanina sa isentropic, sundan nyo rin, no? I-try nyo rin i-derive. Okay? So, yun, mapapalitan lang yung K, magiging small n. Okay? So, ganun din sa work non-flow niya. Oh. Diba? P2V2 minus P1V1 all over 1 minus K. So, magiging 1 minus n naman. Ito na siya. Then, change of internal energy and enthalpy, pareho pa rin yung formula. MCV delta T for delta U, MCP delta T for delta H. Tapos sa heat transferred, yung mismong non-flow or closed system, no? Delta U plus work non-flow. Yan. Or, pwedeng gamitan ng MCN delta T. Parang, ito, kung titignan nyo, parang bagong specific heat. Pero kung tutuusin, hindi siya bago. May kinalaman siya sa CV. Ito yun, no? Yan. So, connected siya sa CV. Hindi necessarily independent. A new independent specific heat. Hindi. So, may connection sa CV. Dito rin siya na-derive, no? Ano yung work non-flow? Ito. Instead of P2V2 minus P1V1, gamitan nyo nung MRT2 minus MRT1. Tapos factor out mo yung MR, di ba? Magiging T2 minus T1 or delta T. MR delta T, 10 divided by 1 minus N. Yun, ipalit mo rito. Ano yung delta U? MCV delta T. So, parehong may M delta T. Pwede mo na i-factor out yon. Ano matitira? CV plus R all over 1 minus N. So, yun yung isinimplify. Ano yung masisimplify nyo ron? Yung R, palitan nyo. CP minus CV. Tapos yung CP, palitan mo rin. K, small k is CP all over CV. So, CP is K times CV. Ito lalabas. Yan. In terms of CB. Quantity K minus N all over 1 minus N. Tapos, pinalitan na lang muna. Pwedeng tawagin daw CN. Polytropic specific heat. Ulitin ko, ha? May
kinalaman o may connection sa CV. Kaya hindi siya totally bago, independent na specific hit. Dalawa pa rin ha, yung specific hit, CP at CB. CV, yan. So ito lang, itong quantity na to, pwede natin gawing CN. Para pagdating sa change of entropy, pwede nang gamitin to para ma-derive yung formula na to. Yan. MCN ln T2 all over T1. Ang gagamitin dyan yung differential heat all over absolute temperature. Ano differential heat? Ito. MCN dt. Ayun, no? dt all over T. Kaya ln T2 all over T1. Okay? So, for change of entropy. Ha? Sa steady flow work, yung mahaba lang uli. Yung delta U plus delta PV, gawin nyo ng delta H. Tapos lipat na sa kabilang item, no? Kung nasaan yung Q. Kaya ito, minus delta PE, minus delta KE, minus delta H to solve for work steady flow. Again, kung negligible yung dalawang energies na to, equal to 0, magiging Q minus delta H na lang yan for work steady flow. Then, sa negative integral of BDP, same derivation dun sa isentropic. Mapapalitan lang uli yung K, gagawin yung N. Ayan. Kanina, di ba? K quantity P2V2 minus P1V1 all over 1 minus K. So ngayon naman, gawin mo ng N. Ayan o. Or N multiply by integral of PdV. Okay? Pwede rin to ha. Yung P2V2 minus P1V1 MRT2 minus MRT1 or MR quantity T2 minus T1. Okay? So I think ito na yung panghuli. Ayan, wala na. Last na yan. Problems na kasi ito, ano? Nasa kabilang column. Hindi na natin masasagutan to. Walang problema. At sabi ko nga, hindi ako magbibigay ng parang specific na problem. Problem para sa isang specific na process. Parang katulad lang ng tema doon sa energy concept at sa ideal gas concept. Pero yung discussion natin, yung lecture, pag-aralan nyo pa rin. Ha? Okay? So, baka may tanong dito bago ko stop sharing na. Close ko na muna ha. Stop sharing ko na. Yan. Tapos close ko na. Okay? So, as I've said, yung remaining period, pwede na natin gawing asynchronous. Continue reviewing. Nakapag-review na kayo, no? Doon sa midterm. Okay? Dagdagan nyo na lang. Ha? Recall nyo uli yung prelim topics. Tapos dito sa diniscuss ko, yung lecture discussion mismo for the final period. Kasi coverage, ulitin ko, mula umpisa siyempre. Pero 1 hour lang yan, maski na 1 hour lang, I'll see to it na kayang-kaya nyo sagutan yan. Ha? Okay? Marami na nag-o-open ng camera. Talagang hindi ko pa nga binabago yung background. Talagang gusto nyo nang madismiss, ano? Teka, baguhin ko lang yung view, ha? Change ko lang yung view. Okay? Gawin natin together mode. Ayan. Kaya hindi na napalitan yung background. Sige. Again, requesting everyone, paki-open lang uli ng cameras. Huwag sayangin itong yung 0.5 point na pwedeng i-deduct pagka hindi kayo nag-open ng camera. So, meron pang 6 dito. Bukod sa may absent na, dapat 51 tayo eh. May 6 na absent. Ayun, minus 3 points din yun, no? Sayang, ha? So, last call, yung 4 na to. Wala na talaga, ha? Hindi na makakahabol. Sige. Ready na, ha? Ready? 1, 2, 3. Okay? So, full screen. Ayan. So, maraming salamat. Pwede nyo nang i-close yung camera nyo ulit. Okay? Balik na tayo sa gallery view. Tapos, stop recording ko na rin, ha? Okay? So, recording.